As expected, panalo na naman ang SMB. Alam na natin agad yan. Ang hindi lang natin kayang i-predict sa ngayon kung kaya bang ma-sweep ng SMB ang Ross na gaya ng ginawa nila dati sa Ginebra at Magnolia. Isipin yung mga quiz, caliber teams na susweep lang ng SMB. Bakit ko nga pala nasabing unpredictable? Tingnan yung scoreboard natin, 3 lang lamang. At kung titingnan mong mabuting lineup ng San Miguel, itinodo rin pa na nilang laban dahil binabad nila si Fajardo. At dahil nga dyan, syempre, nahirapan ng Ross. Focus tayo sa 3 numbers na yan at 3 points lang ang lamang ng SMB. Ang ina-expect ko kasi tinag-double digit yung lamang. Abay namanghahan na lang ako dito sa Ross na kahit sila yung underdog pero na-manage nilang abutin ng SMB na hindi sila nabobardok. Ibig sabihin din ito na papalaban din ng SMB sa kanila. Tsaka si Romeo parang tinotodo na rin ang galawan. Kudos din sa pulso ni Belga, pumutok siya sa last quarter. Sa totoo lang, sa nakikita ko dito sa Ross, kaya nilang tapatan ng shooting ng SMB. Pero isa lang talagang problema nila, si Junmar Fajardo. Siya lang talaga. Nang dahil kay Junmar, mas napapansin patuloy ang lackings ng Ross sa big man. Nandiyan naman si Keith Datu pero dahil kay Fajardo, kinakaldag lang siya sa ilalim. Para mas makasurvive sa semis, kailangan ng Ross ng isang legit na big man na pantapat kay Fajardo. Kung hindi, tiyak na masusweep talaga sila. Kung sa bagay, ang Ross po kumpara sa SMB ay kulang talaga sa veteran presence. Kulang din sa experience. Kailangan pa ng Ross ng mas maraming ganitong appearance sa playoffs para magkaroon ng good exposure at kumpiyansa ang mga bata niya na may pure young talent sa roster. Pero gaya ng sabi natin, tingnan mo nga naman na kahit young talent sila pero na-manage pa rin nilang makahabol sa SMB. Kahit nga wala silang pantapat sa maraming star players, parang gusto lang talaga nila ay maglaro at manalo. So tingnan yung mga koy sa next game, makakapantay kaya ang Ross or masusweep din sila gaya ng iba? Dito naman tayo sa labanan ng Ginebra at Meralco. Ito yung laban na masasabi ko na sobrang pantay. Talagang sila pa ngayon dapat tinatawag nilang Manila Clasico kasi napaka-exciting. Yung scoreboard natin laging pantay at grabe yung physicality nila. At the same time, grabe din yung mga flops. Kahit hindi naman inaano, yung reaction parang inaano talaga eh. Mula una hanggang ikalawang quarter, walang bumibitaw at walang naiiwan. Maliban lang sa 4 minutes ng second quarter na parang 9 points ang pinakamalaking kalamangan ng Ginebra. Pero hanggang matapos ang second quarter, nagawa pa rin ng Meralco na gapangin ang lead na yan. Ngayon in fact, nagawa pa nga nilang lumamang at gawing 12-0 run ang mga huling minuto ng second half. Sa ikatlong quarter, dito na nagpaula ng Tresirapku at naiwan ng bahagya ang Meralco ng 13 points. Sa huling quarter naman, bawian na ng Tres ang pinapakita ng dalawang team. Pero nagawa naman po ng Ginebra na balansehin yung pressure defense na nagagawa ng Meralco. Kasi itong Meralco, kilala to sa PBA na matakal sa fast pace. Yung talagang pangmabilisan ng opensa, lalo na sa crucial minutes. Pinakaban nilang mga Ginebra fans. Pero sa dulo, nanalo pong Ginebra. Alam nyo itong Ginebra, sanay na to sa estilo ng Meralco. Alam nila agad na masyado silang pesky. At dahil sanay ng Ginebra, hindi na rin sila nagpakatanga para hindi mapaghandaan ang mga susunod na gagawin ng Meralco, including yung physicalities. Sa game mo na to, mas maraming angulo ang Ginebra na paboro sa kanila. Dumagdag pa nga itong si Rafco na nagsalba sa kanila buong quarter at ang Bolts naman gaya ni Maliksi ay naubusan na rin ng gas kasi hindi niya naipasok yung huling tira niya sa sideline. Sa tingin nyo, San Miguel at Ginebra pa rin kaya ang maglalaban sa finals? Mukhang SMC pa rin pala ang mananaig.